may video. Hindi kayo kasama? Sige po, start na kayo ng question. Kunin niya kanina yun. Ito. Xerox kaya natin. Sige. Sige. Maraming kayo. Good afternoon po, no? Good afternoon. So, yung una po natin is, please introduce po muna yung Barangay Paso de Blas. Ayan. So, welcome po sa aming Barangay Paso de Blas. So, Barangay Paso de Blas, una, history muna tayo kung paano siya tinawag na Barangay Paso de Blas. So, yung Paso de Blas, meron kaming kapistahan every February 3. So, nakabase kasi yung name din namin ng barangay dun sa santo na si San Blas. So, si San Blas kasi yung santo na mga may sakit sa lalamunan. So, sabi ng mga katandaan dati, parang nag-pass by dito si San Blas, kaya tinawag nilang Paso de Blas. Mga sabihin yung Paso means yapak. So, yung mga yapak ni San Blas. So, kaya siya Paso de Blas. Pero, may other history pa yung dating tawag sa barangay Dating namin. tawag din, before nung maging Paso de Blas is Mangga. Kasi before sa may high school, National High School yun sa tapat, may nakahapay na mangga doon. Kaya before yung maging mga 70s, tawag dito Mangga. Siguro early 80s na lang yung may mangga lang. Early 80s na naging Paso de Blas dahil nga na magkaroon na ng chapel, sinunod kay San Blas. Tsaka, yan. Before naman, hindi kami ganun ka well known. Kasi nga, dahil dati Bulacan pa naka-under eh. So, para kaming nakapasok sa probinsya ng Bulacan. Tsaka wala pang NLEX before. So, 68 meron na. 68 meron na. So, ang population naman namin ngayon, as of now, nasa 15,000. More or less. More or less yan. Kasi di pa naman kami tapos mag-RPI. Pero yun yung declared ng PSA sa amin. So, ano po yung lagay ng economic sa barangay natin? So far, sabi nila kami yung pinakamayamang barangay dahil marami kaming bangko. Pero hindi. Kami na yung pinakamababang IRA sa District 2. So, lately kasi, nakabase na yung budget na binababa ng national government base sa number ng population. So, as of now, dahil bumaba yung bilang ng anong taon bumaba? 2020. 2020 bumaba yung bilang namin to 12,000. So, malaki yung nawala. So, nabawasan din yung budget namin. Tsaka yung, kasi itong Paso de Blas, mostly industrial. Industrial. Kaya medyo hindi katulad ng ibang barangay na mas marami yung, kasi mas maraming population, mas maraming tao. Mas malaki budget. Mas malaki ang budget nun. Like sa Genti, kasi sobrang laki. Yung pinakamalaking budget kasi sobrang daming tao. Kaya lang siyempre, kakaibat nun. Mas maraming tao, mas maraming problema. Ganun lang. So, bilang barangay official po, paano niyo po ma-explain yung importance ng position or power niyo? Kasi marami pong hindi nakakalam sa importance po talaga nito. Actually, barangay kagawad, malaking bagay na merong barangay official kasi nga, especially yung mga problema na nasa baba. Kasi kami nga yung smallest unit ng government eh. So, kami yung mas malapit na takbuhan nila. Kasi yung mga bagay or away na hindi kaya nang isolve ng pwedeng indirekta sa police or sa korte, dito na mismo sinesettled. So, meron tayong mga lupon na magsasettle ng mga problema nila din. Before naman sa lupon, tanod muna eh. So, kami naman sa Barangay Council, we implement nag-implement na rin kami ng mga barangay policies, ordinances. Pero, nakabase lang yan sa jurisdiction ng barangay. So, katuwang din namin si CAP sa pag-implement ng mga projects, tsaka pag-create ng mga programs. So, tsaka siguro sa ang pinaka-main na rin role siguro namin, kagawad ni Kapitana, siyempre para makita yung kung ano kalagayan ng community. Para kung kaya ng budget ng barangay, gagawin na namin. Pero siyempre, kadalasan, siyempre budget, kundi city, national budget, katulad ng mga kalsada, kanal, mga poste. Siyempre, limited din yung budget ng barangay. Kami lang ang
nagre-recommend kung kaya ng city, Or okay. kaya ng Kung pagka hindi naman kaya ng city, nandiyan na si national. congressman, dalawa yung mga congressman dito, at swerte pa rin ng Valenzuela, meron tayong senador, kaya madali tayong makalapit. So, paano po ba yung interconnection ng barangay sa ibang local government units? Ayun, just in case, kapag gumagawa kami ng mga plans, programs, nakabase yun sa national planning. So, may mga national planning na inilalatag from city, then ibababa sa amin ng city. So, meron tayong city planning na chine-check din nila yung barangay budget tsaka development plan kung naka-align ba yon dun sa plan din ng city. Kasi tinitingnan din nila kung redundant ba yung project na i-implement or hindi. So, tinitingnan din nila kung applicable ba or too much ba yung budget na nilalagay. So, hindi naman basta-basta yung barangay lang nag-approve. So, kinoconsult pa rin yung city tsaka yung national. Kasi nga, katulad doon, gaya ng sabi ni Kagawad, may mga budget na hindi kaya ng barangay. So, ibabato siya sa taas. So, sa mas kaya nilang budgetan. Speaking of project po, ano po yung sa tingin niyo most effective na Namatay, malalobat na. Ito ang charger. Ako charger. Yan ang million. Susukatan ba yung driver? Tanong ko kung Di ba dala na lang ng medium tsaka large? Sukat na lang. Pwede lang magdala ng medium tsaka large. Dali cut mo na. sige, siyam na. Speaking of mga projects naman po, ano na po yung sa tingin niyo most successful and effective na practices na aligned po to sa national development in terms of education po muna? Tama-tama. Siya ang committee ng education. Sa education naman, actually, napakaganda ng education system natin sa Valenzuela. Parang halos lahat provided na. So, nakatutuwa naman kami kasi kaya nang i-cater ni City yung from daycare to senior high school. So, sa amin sa barangay, we provided na lang kung ano yung mga kailangan ng school. Especially pag brigada, tsaka yung pag may mga programs sa school ng mga trophies, medals, tsaka iba pang solicitations na sa school. Kasi may budget din naman sa school eh. So kami, parang tulong-tulong na lang. Pero we provided din sana ng other programs na under ng education na hindi na parehas ng sa city. Kasi sila na ang nagpa-provide ng notebooks eh. Notebooks tsaka uniforms. Ganun din sa daycare. So, minsan we provide ng mga bond papers yan sa daycare, sa ALS. So, tingin namin, hindi pa yan totally masasabi namin na successful na for education. Kasi nga, halos lahat provided na ni city eh. So, kami parang, na lang, may additional support na lang kung ano yung need ng school sa students. May mga specific problems po ba sa mga students or education po dito? Sa amin naman, reading na, di ba? Minsan may kulang doon. Tsaka konti doon sa high school siguro. Yung yung sa medyo gamit. Tsaka yung medyo paglabas ng school. Medyo Yung magulo. away, ganun. Pero naka-handle naman yung aming mga barangay tanods, tsaka yung aming Police. mga bawsi, Police. tsaka police, para maiwasan yung mga ganong senaryo. Kasi, syempre, dumaan kayo sa high school. Kami dumaan sa high school life. So, hindi maiwasan yung may nagtatambangan eh. So, kung ano naman kami, naka-interconnect naman kami sa guidance counselor ng school. Para din, and nagbababa din ng program yung aming GAD, ayan, for safe space. Ayan, may mapapapansin nyo dyan sa schedule namin. Meron kaming naka-bin-bin na programa for Safe Spaces Act. Nakaraan, kakatapos lang for yung Saan? yung sa rape awareness, tsaka yung sa Magna Carta for Women. Tsaka meron pa rin yung seminar namin, lalo sa high school, tsaka senior high school. Yung meron pa rin yung BADAC, yung Barangay Against Drugs and Sa SAD, ayun.
sineseminar kung siyempre iwasan yung pag kami mag-o-offer, yun nag-ano rin kami, parang nag Kakandak ng mga ganong seminars sa seminar. doon kami lumalapit, doon kami Direkta na sa school. sa Kasi school na hindi naman para sila pwedeng nila palabasin sa ah, So, kami na yung nagbababa ng program doon. Parang And ano? per committee yon per kagawad. parang siyempre lahat naman ng prevention ginagawa natin. Kaya lang siyempre talagang may nakakalusot pa rin, pero siguro minimal na lang. Kung kung meron man, pero ngayon wala naman masyado. So, paano niyo po na-measure yung success ng program na ito? As of now, siguro, base din sa report ng police namin, tsaka ng aming mga bawsi. So, bumababa yung number of cases. So, doon namin na nakakount din kung effective ba yung ginagawa namin ng prevention and other ini-implement na programa patungkol doon. So, doon, base sa cases po, kang mataas yung cases namin noon, ngayon, lately, bumababa eh. Hindi, tsaka siguro yung baka isang question yan, paano mo ma-rate yung success ng barangay. Siguro sa akin, ma-rate natin yan kasi second term na ni Cap. Yung first term niya, talagang landslide. From kapitan hanggang kagawad and SK chairman hanggang SK kagawad, parang 16-0. Tapos nag-election ulit, naging 15-1 naman. Sabihin, 15 yung sa part ni Cap, yung siyempre merong, wag natin sabihin walang partida, siyempre yung kasamang gusto siyempre yung mga kung ano yung vision ni Cap, siyempre dun kami, kaya kasama namin siya. Kaya siguro yung sinasabi mong success, siguro isa yun, ma-attribute natin yung success na yun dahil nagustuhan ng tao yung performance ni Cap at ng council siguro, kaya siguro almost like 15-1 Maganda siya. naman yung mga feedback so far. Kasi kung Ha. hindi maganda yung performance ni Cap, baka hati or baka talo na siya, di ba? Yun, that galing sa 16-0, ngayon 15-1. At least 90% talaga siguro yung approval ng tao. Kasi kung di nag-approve yung tao sa ginagawa nyo, di siguro talo na rin kami pare-parehas, di ba? May mga feedback po ba nang galing sa mga tao na pwede po i-share about sa pagiging successful po ng term ni Cap? Siguro yun. Yung, Marami naman. Especially pag bumababa kami sa Ah. bahay-bahay. So, may mga feedback na na maganda yung serbisyo ng barangay. So, mabilis silang makalapit, hindi sila na-ignore once na lumapit sila dito. tsaka siguro isa pang isa pang mapagmamalaki din namin. Nung umupo si Capo sa first time niya, 2018, yung hindi siya namili ng tauhan. Kasi usually yan, wipe out kung yung sa kalaban dati. Kami, marami kami na-retain. Siguro mga 10 to 20% ng dating tauhan ng barangay, in-absorb ni Cap. At only means lang na wala siyang pinipiling kulay, wala siyang pinipiling tao. Hindi mo man siya gusto. Basta kung magaling na may performance mo, talaga nagkataon lang na doon ka nakasupport, wala sa kanya yan. Kaya yung siguro yung performance ni Cap ng team, sabi natin team na, kaya doon siguro magre-reflect yun nung nag-election ulit na majority pa rin, 15-1 pa din. Kaya doon siguro din ma-attribute yung kahit na wala na sinabi, sa boto pa lang ng tao, makikita mo na siguro nag-approve sila doon. Tsaka hindi, bukod sa feedback ng tao, feedback din ng aming LGU. Kasi lagi kaming ginagawang model barangay. So, madalas na laging bumibisita dito. Tinatanong kami kung ano yung mga best practices, tsaka yung tinitin yung bawat opisina. So, doon pa lang, masasabi namin siguro na successful naman yung service namin. Kasi di naman din kami gagawing model barangay kung hindi din okay yung aming performance. Pero wala din sa siguro dun sa dating namuno. At least kami, yung pamumuno ni Cap, maraming, siyempre yung award, Kung isa makikita niyo dyan sa labas. isa sa testament niya na nagagawa mo yung duty mo. Hindi porque may award, hindi naman nabibili yan actually. Talagang makikita sa performance, kaya nagkakaroon ng award. May award din naman, kaya mas marami ngayon. So, sino po yung pinaka-benefit po sa project or practices na to in terms of education?
Yung sa amin, and especially lahat ng public school namin, tsaka daycare, tsaka yung aming ALS. And meron kaming madrasa. So, meron kaming school for Muslim. Pero nakapasok yun sa Paso de Blas Elementary School. So, bukod doon, sila rin yung isa sa sinusupport namin. So, before, nung SK ako, we provide ng kanilang mga school supplies. Ngayon, yung bagong SK din yung gumagawa ng mga ganong programs. Siguro magbe-benefit nun, siyempre pagka ano yung mga estudyante, siyempre be-benefit yung mga magulang, Magulang. family, and siyempre school, tapos siyempre yung community na magkakaroon ng kung magaling yung bata, siyempre magiging ma-asenso rin yung buhay, di ba? Maleles din yung mga nangangailangan, di ba? Paano nyo naman po yung mga steps para sa pag-launch ng program na yun? Ay, mga programs namin, gaya ng sabi ko kanina, meron kaming planning. So, may mga planning na ginagawa before yun i-implement. So, first, nakabase yun sa, meron kami RBI. So, may RBI kami, doon nakabase yung mga ginather na data, kung ilan yung PWD, unemployed, ilan yung solo parent, ilan yung mga nakatira sa mga informal settlers. So, pag nag-gather na namin yung data na yun, then, doon na nagkakaroon kung ano yung kakulangan dun sa community nila. So, tsaka mag implement ng mga projects and programs na nakabase din sa needs ng aming mga constituents. So, then, meron din na mga existing na. So, yung iba, in-upgrade na lang namin siya every year. So, kung basa ko niya, dati, mabilis maubos yung gamot namin sa mga nagme-maintenance. Ngayon, mas dinagdagan na siya. Saka meron din naman program ang city, lalo ang DILG, na talagang may may allotment ang budget ng barangay. Kunwari sa senior citizen, kailangan 1%, parang gano'n, may 5% sa ganito, may 20% sa BDR, 10% pa. 10%, parang sa SK, may, 10%. Tapos may ano lang siya, inaalat lang. Doon mo na lang ngayon, siguro lalaruin kung paano mo gagawin yung mga projects. Kasi hindi rin naman pwedeng gumawa ka ng projects na wala kailangan naka-budget. Kaya before ngayon, December, magba-budget ka ang barangay for the whole next year yon. Pero ngayon, nire-require kami 3-year program na, hindi na 1-year program next year. Kaya doon may talaga yung lahat ng naisip mo, doon mo ilalagay lahat. Para doon nga rin sinasabi ni Kagawa, yung sa RBI, doon mo mabibase mo rin yun kung anong projects sa education, sa GAD, kasi sa GAD marami yun, may single parent, may PWD, LGBT, sama-sama yan, doon mo kukuhanin ngayon yung budget para magawa mo yung mga projects namin. Sino po yung in-charge dito para po malaman na continuous po na magpapatuloy yung education programs? Siguro dun sa mga programs yung aming barangay secretary. Kasi inaakit yung aming mga report sa DILG. So, they check kung nakaka-comply kami dun sa mga programa na aming binadgetan. So, yun. Then, magkakaroon naman yun ng meeting every, then, yun, naabisuhan sila kung ano pa yung kulang, then ano pa yung may kailangan pa kaming i-implement. So, hindi naman din nagkukulang yung DILG sa pag-abiso sa amin. Katulad ngayon, hindi na sa education ngayon, talaga more on sa BDR yung risk reduction. Dahil, siyempre, yung unang-una, yung the big one, yun ang medyo talagang nalalayan. Siyempre, yung baha, hindi man baha, sunog. Katulad dati, karoon may sunog. Although, hindi sunog sa barangay namin, sa inyo, sa Bagbagin. Ewan ko kung alam mo yung Herco. Ayun. Hindi sa amin yung sunog, Bagbagin. Ang problema, yung katabi nung pabrika, yung community namin. Kaya almost 600 yung evacuees kasi sa usok, siyempre, tsaka baka lumipat nga dahil matabi-tabi yung bahay. Kaya ganun yung mga namin, hindi lang sa education, hindi lang sa BDR, talagang maraming focus. Oo, kaya talaga parang kasi ang barangay naman parang small ng city yan. Parang ganun. Parang city hall din yan eh. Little city hall lang nga. Kaya kami nakakababa kung ano talaga yung kailangan gawin sa barangay. Meron po bang sariling project para sa education? Paano niyo po ma-ensure na transparent po sa mga tao yung program na ito?
Ayun sa amin, pagdating naman sa brigada, nagpapasa naman kami ng aming mga pictures na dinodonate. Meron kaming deed of donation dun sa aming mga kami kasi tinatawag na stakeholders eh. So, nagbibigay kami ng mga gamit na dinodonate yan sa mga school. So, meron kaming MOA na binibigay sa school lately. Then, meron kaming naging project before, yung MRF on Wheels. So, yung MRF on Wheels, pinapalit namin yung kalakal ng mga bata, kapalit ng school supplies. So, naging effective naman siya. So, natuwa naman yung kada classroom na nakakuha ng mga school supplies, kada classroom yung mga bata na ipinalit na gamit dun sa kalakal nila. So, actually, yun. Hindi, medyo may ano kasi yung education namin ngayon eh. So, hindi pa siya totally yung ibang programa dahil nga nakapokus kami sa ibang areas. Saka yung sa education kasi, totoo lang, maliit na porsyento lang yung Kasi halos lahat na bibigay na ni bibigay city. Tapos, siyempre, mga school naman. O, sabihin nga natin, siguro hindi naman talaga sapat. Pero sa barangay, minimal lang yung aming education. Pero yung nasa SK kasi, dahil si SK ang nakatutok sa kabataan. So, they provide, school supplies, then mga reviews, for seminars na naka-under sa youth po. Sila kasi, kami sa barangay kasi from holistic na yung hawak namin eh. Si SK kasi ang nakafocus sa 15 to 30 na kabataan. Then, sila nagpa-provide din sa mga college students, sa aming mga senior high school. Wala lang kami kung siguro tatanong mo kung meron kami ng scholarship. Hindi naka-under sa amin. Yung mga scholarship, naka-under siya sa mga congressman. Sila kasi yung may right na, na magbigay ng ganun. Kasi actually sa barangay, kina-check din naman ng COA yung aming mga programs. Kasi may mga, katulad nun, may mga programa na hindi na dapat si barangay yung nagpa-provide kasi pinaprovide na ng national. Yung MRF on Wheels po ba? Ano po yung mga ideas po doon? Sa MRF on Wheels, actually naka-under yan sa project din namin sa environment. So, tinay up lang din namin kay education dahil nga, yung mga bata, yung mga basura nila doon na kinokollect or kalakal, in-exchange yun into school supplies. Notebooks, bond paper, ballpen, karton, plastic. Basta kung ano yung makokollect nila na kalakal. So, meron kasi lang yung mga bakal, siyempre. Yan. Basta yung mga trash nila sa school. So, meron naman na naka-in-charge doon na teacher. So, siya yung nag-in-charge kung ilan na yung nako-collect per classroom. Ano po ba yung stands for ng MR? Materials Recovery Facilities. So, actually, si MRF, nilalagay talaga siya sa certain place lang. So, dahil dito sa Paso de Blas, wala naman kaming area to install ng ganong facility. Ginawa namin na on-wheel siya. Ibig sabihin, pwede siyang pumunta kahit saan. So, ang gamit lang naman truck or FB or L3, ganun. Tapos po, ang unang target namin sa school, kasi actually, lang muna yun, parang pilot program pa lang sa school, kasi ang gusto namin ibaba sa mga HOA, sa mga per section namin. So, naisip namin, and nag-offer naman sa school na willing sila makipag-tie up dun sa programa. At saka siguro sa school, isa pang sa school, yung may dito, mga plants, di ba? Yung mga gardening sila. Yung sinusuportahan din ng barangay yun. Gulayan sa paaralan. So, nagdadonate din naman ng mga soil, pati ng mga seedlings, yung barangay sa kanila. Nagre-rely din po ba ito sa mga volunteers? Kasi yung volunteers naman po is malaking tulong din naman po, di ba, sa national development po natin. May mga volunteers din naman. Actually, lately, yung may program nga si DSWD na pamayanan. So, sila yung nagtatanim. Actually, livelihood program yon ng DSWD. Pero hindi siya yung pangmatagalan. So, may certain days lang na binibigay dun sa mga unemployed na magulang. So, sila yung magtatanim ng seedlings dun sa school. So, may 3 kasi tayong taniman dito. 4. Dito sa amin sa Pedro, sa Paso High School, tsaka sa Paso LM, tsaka dito sa amin sa 3S. So, yun yung 4 na gardens na inaanahan ng aming mga volunteers sa farm pamayanan.
Tapos yung mga kukuha doon, kaya talong, sili, kung ano may yung, kung ano man yung ano. Pwede naman sila kumuha. Pwedeng sila, iuwi Pwede nila. community. Pwedeng community, pwede din yung school. Napaalam lang. Paano niyo pa napapromote yung MRF on Wheels? For now, sa school pa lang yung aming ka-tie-up eh. Kasi meron lang ang barangay MRS. So, meron kaming partner na lang na junk shop. So, yung nako-collect doon namin binibenta. At least win-win yon. Kasi dahil yung junk shop naman dito din naka-base sa Paso de Blas. So, natutulungan namin yung business, natutulungan namin yung school, and kami din na i-implement yung programa na para din sa mga bata tsaka sa environment. Paano niyo po naikahit yung community na supportahan or mag-participate po sa program na yun? Lately kasi meron kaming plastikan sa barangay. Katayap namin nun si CDO. So, si CDO, ang problema naman doon, may certain years lang yung programa na yon. So, ang kapalit naman ng mga plastic bottles na yon, mga product ng CDO na delata. Corn beef. So before, na-launch na namin siya. And mayroong programa dati si Nestle, si City. So, hindi lang din siya nagtagal. Ganun din, mga exchange din siya. Or exchange siya ng goods. Yung mga Nestle, Sachet. sachet. Pinapakilo lalagay din sa Kapakilo bote. yun. Kapalit yun, may cash incentives. Then, yung kay CDO product. So, nag-start doon yung ganong programa until binaba namin sa school. Pero barangay na yung magpa-provide. Siguro yung sabi mo rin na paano encourage. Siyempre kasi ang barangay meron kaming SOPA twice a year. Siguro lahat ng programs namin, tin-invite namin lahat yung OWA, SPTA, tapos yung community kung sino gusto. Sasabi namin yung mga naging pagiging programs. Kaya, tapos plus nasira lang yung ano natin, yung sa page namin sa Nahak kasi yung page namin yung page namin. Lahat ng activities ng barangay. Pinopost naman doon kung ano man yung meron sa barangay. Sila na lang yun. Kung pwede naman dito minsan naman kami bumababa usually sa mga HOA, yung mga HOA officers, pag sa meeting, binababa din namin sa kanila para kung gusto nila, siyempre encourage mo sila na sumama kasi pondo din kasi ng HOA, pondo rin ng SPTA. Nasa sa kanila na yan kung sasama. Pero siyempre encourage mo sila. Tsaka bukod doon, syempre, yung pagbaba namin, may small information campaign na din. So, bukod doon, sinasabi na namin yung effects tsaka causes ng mga once na nakipag-participate sila doon sa programa. Especially doon sa environment. So, malaking bagay. Kikita ka na, malilinis pa yung paligid mo. May mga ganung program na dadagdag pa sa pondo nila. Diba? Tapos sa farm naman, at least meron kang, huwag naman araw-araw, siguro once a week. Baka ani ka ng talong, may uli, di ba? May ulam. Ganun lang na. Ano po yung biggest challenge or obstacles na hinarap niyo po in terms of education at paano niyo po ito na-overcome? Biggest challenge lang. Sa amin sa education, yun lang siguro, yung kahit na, kasi yung mga bata, hindi naman namin talaga, hindi natin hawak yung mga utak niyan eh. So, paglabas ng classroom niya, kung gusto makipag-away, makikipag-away. So, yung biggest challenge yun sa amin dahil andun na yung tanod namin. Kaya dun sa tanod namin sa area na yun, dilipat sila ng lugar. So, hindi na namin sila matutukoy kung saan sila mag-aaway. Hindi, tsaka siguro yung isang biggest challenge doon, yung mga, siyempre nasa magulang na rin. Sabi, yung misa kasi yung bata, ayaw pumasok pagka walang baon, di ba? Ganun. Yun, isa pa. Siyempre, hindi naman namin kaya i-provide yung baon. Siyempre, kailangan lang nun, yung magulang na nasa atin na lahat eh. Di ba sabi nga ni Kagawad, libre na yung provided na lahat eh. May libre yung uniform. Hindi, yung elementary natin. Sa daycare, may taon sila eh. May mga binibigay ng city natin. Binibigay ng city. Diba? Elementary, high school. Almost college ka sa inyo, di ba? Sa PLB. Ang minsan na lang, na nasa magulang na rin or nasa bata na rin, kung talagang siya na lang magsisikap eh. Kaya lang, hindi naman kaya nga nagkakaroon ng mga seminars yung sagad namin para at least maalalayan sila.
Tsaka may part pa na kami na yung kukontakin ng principal na puntahan tong bahay na to kasi nga hindi na pumapasok yung bata. Ganun. Ganun din sa ALS namin. Especially ngayon, tinulungan namin sila maghanap ng mga enrollees. Kasi baka akala nung ating mga out of school youth, walang programa na para makapag-level up sila. Kasi baka iba ayaw na mag-aral kasi nga matanda na. Pero Nahihiya. nahihiya. So kami, binaba namin yung community para madagdagan yung aming enrollees sa ALS. Tsaka meron din kaming yung sa ALS na sinasabi ni Kagawan, yung at least nagbigay kami ng sample na ito, talagang kunwari, nag-elementary, di ba? Pero ngayon, pero nakatapos siya, nakatapos siya nakapagtrabaho na. mag-aaral. Siyempre, hindi naman 100% yun. At least, para mag-boost lang yung ego lang, pwede pala. Nasa inyo na yun kung magsisikap kayo. Basta kami, bababayin namin kayo, ibigay natin yung programa. Siyempre, pipilitin natin pumasok sila. Katapos doon, nandun pa rin naman kami kung ano man yung kulang, yung mga gamit nila. Binigyan pa nga ni Cap ng TV yun kasi hindi na uso yung... Before kasi nakapag-donate pa kami ng printer tsaka ng, printer. ang tawag dun? Yung projector. So, syempre, hindi na uso yung mga ganun. So, nag-donate na si Cap ng TV para mas maging interactive yung kanilang pag-aaral. Tsaka naka-aircon sila. Tsaka school supplies. Kaya talagang mga ginagamit nila. Ano na din. Provided na. Sila na lang talaga yung iniintay. So, may mga problem talaga. Pero hinahanapan naman namin ng para ma-overcome lahat. Saka yung graduation nila dito na sa taas, nabibigay din si Cap ng incentive. Sa sarili ng bulsa yun, hindi nakasama sa budget yan. Sa budget yun. Kaya mag-donate kami mga kagawad, contribute, para at least masaya sila. Paano niyo po ma-ensure yung sustainability ng program sa education? Paano niyo po malalaman na for the long run is meron pa rin pong effectiveness? Pang-education lang ba siya o ano? For education po muna tayo. Isa-isa po na. Okay, sige. Sa education, yung sustainability naman, actually merong SOSA. So, kung may SOBA, may SOSA, may school address din kasi. So, doon nakikipag-coordinate naman yung aming mga principals, yung kanilang mga school coords sa amin. So, nagbibigay naman din sila ng kanilang mga plans. Then, chine-check namin kung yung mga plans na yon fit ba na budgetan ng barangay. So, every year, nagkakaroon naman ng consultation. So, sinasabi na namin sa kanila directly, itong mga programa na to, baka hindi namin kayang budgetan. So, katulad ng sabi ni Kagawad, inaangat na namin siya sa mga national agencies like kala congressman, din sa ating senator, tsaka sa mayor. So, especially yung building sa high school. So, dahil nga, lumalaki na yung population ng mga students doon. So, na ni CAP tsaka ng council yung pagtatayo ng bagong building. Pero naka-under na yun kay Senator Win. So, may mga ganung bagay na hindi talaga namin kayang budgetan. Gaya nung sa bagong stage ng Paso de Blas Elementary School. Dati, parang sila na yung may pinakapangat na stage. Pero nagawa naman na sa under ng city. Sa LGU. Dati ang concern ng mga school, talagang wala silang service. Kasi siyempre may mga activities. May activities ang school. Kung may mga sasalihan na mga contest, di ba? Para, siyempre, kami naman sa barangay, basta kaya namin. Kaya siyempre hindi naman pwede. Ngayon, siyempre, sabi ko nga sa inyo, ang kagandahan nito, meron tayong tao sa taas, si Senwin. Binigyan sila ngayon lahat ng service. Lahat ng wala, binigyan lahat ng service. Kasi yung District 1, si Congressman pa ba si Mayor, nagbigay? Parang Congressman pa si Mayor West. Binigyan niya lahat yung school ng service. Kaya dito sa District 2, si Mayor, si Senador Win naman ang nagbigay. Para kung may mga activities, mga bata, may sasalihan yung mga contest. Kasi isa rin karangalan sa school yun. Tsaka doon mo mag-gauge yung school mo kung ano performance, di ba? At least, sila na lang. Kung kulang naman, nag-add naman si barangay. Nag-add pa rin si barangay ng kulang pa rin yung service. Tsaka yun, sa education kasi, kailangan mo ng maraming connections. Especially like nung nakaraan, yung kinder kasi namin,
hindi maganda yung upuan nila. So, parang yung upuan pa natin ng grade 1 yung gamit nila. So, Wow. yun, nakipag-tie up kami kay Chamber of Commerce. So, nag-donate sila ng mga upuan na pang kinder talaga. So, isa yun sa magsasabi namin na sustainable. Kasi pag si barangay wala ring connection, mahirapan din makakuha ng mga investor or stakeholders para sa ating paaralan. So, yun. In terms of health naman po tayo, no? So, ano po yung mga projects or programs na pwede niyo pong maibida? Siguro yung, ang ano no, sa city talaga dahil yung pagka yung malnourished kasi, binibilang yan ng city, lalo yung grade 1, grade 2, kinder. Kinder, daycare. Daycare, bibilangin nila, may ano tayo, Meron kasi tayong kitchen eh. may pinapakain yun. Kaya nabibilang kung sino For talaga malnourished. underweight, kunwari sa 30 students, yung 5 underweight, everyday yun, may supplies yun. Siyempre, city yun, tapos siyempre may Nutriban na rin ulit na yun. Pinukuha. Sa barangay naman, marami naman kami hindi lang pang bata yung gamot namin. May mga vitamins kami pang grown-ups na rin, lalo kung may ubo, may mga gamot naman Tsaka tayo. yan, yung mga gamot for maintenance. So, siguro isa din sa pagmamamalaki namin sa health, yung yung alam niyo yung first 1,000 ng 1,000 days ng bata. So, nakapokus si barangay doon na maibigay yan sa aming mga bata, especially sa immunization nila. So, to encourage them na ipa-immunize yung kanilang mga babies, meron silang incentives na makukuha na bigas, na kapag na-complete nila yung immunization ng bata, may marireceive silang bigas dito sa ating health center. So, provided di barangay yung incentive. So, malaking bagay kasi yun dahil may mga mommies na parang akala nila hindi ganun ka-importante yung bakuna sa bata. So, para ma-implement yung programang yun, kailangan namin mag-incentivize para ma-encourage sila na magpa-immunize. Bukod doon, yun, meron kami mga libreng tuli, every, summer ba? Summer. So, pag sa mga medical missions naman, city na yung nagpa-provide nun eh. So, kami assist na lang. Then, yun, siguro yung mga pakain sa mga health workers. Then, bukod doon, may mga binababa rin naman yung pabasa. Yan, binababayan sa per sitio. Yung pabasa, parang information campaign na binibigay. Pero ang tinuturo nila, yung way ng tamang pagkain. Nutrition. So, bumababa yung aming nutritionist dito sa barangay. Tinuturoan sila. For a week yun eh, no? For a 7 week. days. Tapos magkakaroon sila ng graduation. Kasi yung pabasa na yun, di pabasang... Pabasa yung every passion na. Pasyonan na yun. Pabasa na yun. Tuturuan yung mga nanay na hindi naman kailangan mahal lang ang pagkain. Hindi man kailangan, siyempre yung mga gulay, gano'n, na masustansya para i-develop sa bata. Tsaka na health, sa brain, yun ang mura na sustain yung living nila na hindi kailangan gumastos ng malaki. Hindi kailangan puro baboy, manok, baka. Hindi puro fast food. Na kaya nila mag-create pa ng other dish na healthy talaga. Then, bukod doon, free naman yung ating check-up dito sa health center. Siyempre, provided na yun ni City. So, meron na rin tayong lab dyan. May lab, may dentist. Then, sa baba, may lying-in. So, sa mga programs naman sa health, continuous naman din kung ano yung plan na ibinaba ni City. Ganun din, naka-incline yung ating programa sa health. So, sa mga buntis. Yan, sa mga buntis, tsaka sa mga, tsaka may schedule yung check-up kada, Focus na lang po tayo doon sa pag-immunize ng bata. So, yung binibigyan niyo po ng incentives. Ano pong tawag niyo po sa program na yun? May specific name po ba kayo doon? Wala. Kasi may upload dito siya na, ano ba si Kagawad ba eh? So, ano title ng ano? Yung Stop mo. program. So, kung saan, yun, pag natapos nila yung immunization sa bata, pagkakaroon ng graduation, then makaka-receive sila ng
ah, incentive na rice. Ano po ba yung situation ng barangay before that practice? At base sa city kasi yun memo yun from the DOH na dapat lahat ng bata mapuli immunize. Especially yung mga tawag doon yung pang polio, anong tawag sa ganun? Yung pang hepa. So, yung mga ganun. Basta pang baby siya. So, siguro na-observe nila na medyo mababa yung mga batang or mga parents na nagpapa-immunize ng baby nila dahil malaki nga yung factor kapag hindi nila nakompleto. So, kasi marami yung yun, katulad dun sa polio, pag hindi sila naturukan, may mga bata na nagkaka-polio tapos hindi nakakalakad. So, yun yung pinaprevent ni DOH. So, binaba yung memo from the LGU to barangay. So, nag-isip si barangay kung paano nga may encourage yung ating mga parents na mapapuli immunize yung kanilang mga anak. So, bukod magiging healthy ba yung baby nila, magkakaroon sila ng Siyempre, rice ano in yun, parang return. sa mga, siyempre may mga mamis na napakunuhan ng unang bakuna, okay na Ayaw yan, na. lalaki naman yan. Ibig sabihin, yun ba yung prevention is better than cure? Oo. Parang gano'n na lang. Siguro, in-adapt na lang ng DOH, then siyempre may studies naman yan na bakit dumadami yung, palagi natin may hepa, bakit dumadami yung sa polio Kaka-polio. ulit. Dati, zero na tayo sa polio. Siyempre, tsaka binabas, barangay naman, parang way lang na, pagka natapos mo yan, libre na nga. Meron ka pang incentive na konti na may siguro 3 kilong bigas at konting dilata, di ba? At least, gaganahan, magkakaroon siya ng ma-encourage yung mga mamis na kailangan pala natin talaga Tagang tapusin. tapusin. Parang two-way yun na maperbenta yung sadak. Meron pa silang, natuto pa sila na dapat pala ganun. Kailan po yung nag-officially launch yung program na yun? Nakakatapos lang. So, Actually, continuous naman siya. Yearly So, naman continuous siya kasi lagi naman may pinapanganak na baby kada araw Mm. So, may mga records naman yung aming health center. Basta meron ng certain na bilang na nakagraduate na. Ayan, pupunta na din sa health center para bigay ng naka-incentives dun sa mga nakagraduate. What year po siya nagsimula? What year ba? Parang last year ba yan? 2 years. Parang ganon. Mga 2 years ago. So, paano nyo rin po na-measure yung success nung program na yun? Yun, gaya ng sabi ko kanina, kung na-observe nga nila na medyo mababa yung mga nagpapa-immunize sa amin, naipapasa naman ng aming doktora sa health center, sa city, na mataas yung bilang ng mga fully immunized na mga bata. Kasi may mga Pero kasi kaming barangay, ang tawag sa Data. ganon, yung family number. Kasi dito, pagka yung may yearly naman, buntis pa lang, Naka-record na yan. binibilang na ng mga BH namin. May kunwari, every 6 months, bumababa kung sino nabuntis, kung dito talaga nakatira. O Kasi transient pasok lang. yun sa first 1,000 days ng bata Yun Inaano pa lang yun. sa tiyan. Inaano yun. Ito binababa yun. Pagka, para alam nila, dito ba kayo, dito man lalabas yan. Siguro mostly, dito naman i-deliver yung baby. Siyempre, dyan na rin titira. Kaya, mamamonitor din na rin yun na, ito na yung mga bata na bagong bata. Siyempre, yung sa immunization naman ang titingnan. Titignan. Kailangan na po kayo after 1 month. Ito, after 2 weeks, ito na po ang kailangan. Kasi especially dun sa line-in namin, hindi naman sila tumatanggap ng walang prenatal check-up Walang record. So far. Kaya talagang buntis pa lang yung mami. Well-recorded na. And well-monitored na sila. Simula po kailan yung first 1,000 days na yun? Once siguro nagpa-declare na sila na Nanganak na. nanganak na. Kasi may record yun May parang yun, mommy book or baby book na ipapapirma nila dito sa aming barangay health center. May specific story din po ba kayo may share regarding sa mga mamis din po na naka-experience nun? Na naka-complete po? Yung kapag graduation, may mga nakakausap naman kami na hindi din nila expected. Actually, hindi naman talaga siya, hindi siya parang hindi siya naka-announce din totally na may incentives. So, parang magugulat nila sila pag last day na, ganun.
Kaya may makukwento sila na nagugulat sila kasi may makukuha pala silang bigas. Sino po yung most beneficial doon? Yung mga mga mahina rin po ba yung immunity na parents na maaari din pong naging naipasa lang po sa bata? Wala naman, lahat, halos lahat. Hindi siya pwedeng naka-certain lang eh. Basta lahat po ng nagpapa-check up, lahat ng magpapabakuna na babies na naka-record dito sa aming health center. Kahit sino naman, kahit nga mayaman, mahirap eh, nagpapa-immunize. Kasi nga, medyo pricey kasi yung mga bakuna na yon. So, yung iba, talagang, ah, parang inaano nila na dito na magpabakuna sa center. Yun din naman yun, yung sa labas. Iisa lang naman din kasi yung mga bakuna na yun. Kung Tulad private. niya, Anti-tetanus. kasi ano siya, hindi tabayan. Buntis yan. So, yan. May free kasi sa center. So, yun. Kinover ko na yung free. Kasi same lang naman ng gamot yon. Pero pricey kasi sa labas. Yung doktora nga dyan mismo eh. Dyan siya. Dyan din siya nagpaturo. Yun. Mismo doktor niya kasi kapapanganak din. Kaya siya mismo, pati yung anak niya, pagka yung baby niya ngayon. Dyan niya na rin. Dyan na rin. inaano. So, wala namang certain na dahil naka-declared sila as may low immunity yung family, hindi naman. Siguro, ano lang sila, priority na talagang matapos nila yung immunization. Hindi, tsaka wala na ngayon yun. Kasi dati talaga may, ang matawag sa ganun, may colonial na pagka-center, mahinay gamot, tawag dito yung... Parang laging generic. Parang generic. Hindi na ngayon. Pero hindi Ngayon, naman. Talagang kung ano yung gamot sa labas, yun na rin yung gamot Same dito lang. sa lalo yung dati naming mayor talaga napaka-ikpit lang na gusto niya sa quality ng yung service. Hindi lang sa gamot, yung kasi service gusto niya. Kita mo nga itong mga 3S, di ba? Siguro nagugulat nga yung mga dumadalo dito sa atin mula probinsya. Talagang lumilipad pa yung mga educational ano. Sabi niya, grabe naman yung barangay hall niyo. Parang city hall na namin. Parang municipal hall na sa probinsya. Sabi namin lahat ng barangay, meron ganito. Kasi sinuwalan nga ni Mayor Rex pa nun, Secretary Rex. Kaya hindi alam niyo naman siguro, hindi lang sa education. Di ba? Hindi lang, kaya sa health, lalo yung health, talagang banner program din niya yan. Lalo yung education, nakita mo yung, dati may siya, yung kay Vice Lori pa noon, di ba? Yung may pagka-summer, may learning, may basa pa yan. Tapos, alam niyo naman yung Marichuela Balsay, alam niyo naman siguro yung mga ganyan. Talagang pinukpok na at dinidiretso na lang naman din ni Mayor West. Sino po yung in charge po sa pagpapanatili po ng program na immunization na po yun? Barangay, tsaka yung ating health center, yung ating mga barangay health workers. Sila kasi yung nagmo-monitor noon. Then, yung ating nutritionist sa barangay. Tsaka sa city, syempre. Yung doktor natin, yung city doctor natin. Ano po yung mga resources po na pinakakailangan to continuous po na ano nito? Siyempre included din po dito yung budget. Actually, dahil nga yun ay continuous naman, lagi na siyang may kasama sa budget namin for health. So, bukod, yun yung isa sa mga nakita na successful na project. So, talagang kinontinue sa mababudgetan yearly. Meron po ba kayong health volunteers? Yung aming mga barangay health workers, yun, sila yung bumababa kada sitio para i-monitor yung sino yung mga buntis, sino yung mga kailangan na pa-immunize. Volunteers po sila ng ano talaga? May allowance lang. Allowance lang. Pero Hindi kasi sila declared as employee talaga. Talaga. Yung pasok din nila, hindi naman everyday. Tsaka maliit lang yung parang pang ano lang talaga. Pang Volunteer. volunteer lang, kung magano, hindi lang wala. May allowance. Pag kumano, allowance lang talaga. Hindi siya yung talagang honoraria na sahod nila. Paano niyo po mapapromoto sa mga parents? Siyempre hindi rin po lahat na parang basta-basta rin po papayag na hindi po nila alam po ano importance nun, di ba? Actually, in-explain din naman yun ng aming, meron yun, katulad dun, may mga seminars kami sa mga mommies, sa lahat. Nagkakaroon muna ng information campaign. So, may mga seminars, ini-invite naman sila. Sinasabi naman yung aming mga speakers, yung advantage ng mga
bakuna na yon, kung ano yung effects, ano yung ano. Pero, may waiver naman yon. Kung ayaw nila, wala naman din kaming magagawa eh. So, hindi naman din siya. Pero kung regarding dun sa first 1,000 days, parang yun talaga required na makuha ng bata. Rights ng bata yun. Kumbaga, wala magagawa yung nanay, kundi ma-receive kailangan ng bata yun. Paano niyo po mapapatuloy pa yung engagement po ng magulang? Baka di po nila tapusin yung mismong 1,000 days. Yun, yung gaya nun, binababaan ng aming mga barangay health workers. Kasi, ano rin, parang nakaano yun, mandato na yun na kailangan matapos nila. Dahil nga, syempre, once din na nagkasakit yung bata, tatakbo din siya sa barangay, tatakbo din siya sa city hall. So, mas malaki yung magiging problema pag hindi rin namin sila kinulit. So, kahit na, kukulitin at kukulitin namin sila na magpa-immunize. Especially, siguro problem lang namin, especially yung aming mga Muslim community. Yung una kasi sila yung ayaw eh. Siyempre, meron silang tradisyon na sinusunod. So, lately, siguro nalalaman din nila kasi parang lately nagiging sakitin yung kanilang mga anak. Lately ngayon, sila na yung nagpupunta sa ating health center para magpabakuna. So, yung isang biggest challenge din po talaga yung sa religion, Yes, may religious malaking concern din. bagay yun. Paano niyo po sila na kayat din po talaga? At first, yun, ini-invite muna namin sila for a talk. Para at least ma-explain sa kanila, then in-explain naman ng ating physician kung ano yung effects noon, ano yung ano. Kasi, pag nagpagamot din naman sila dito, sila tatakbo sa aming health center eh. So, kinakausap na sila ng aming mga BHW tsaka ng aming doktora kung ano yung magiging cause and effect nun sa anak nila. Ano lang yan, siguro yung isa pa rin maging topic mo dyan, yung nagkaroon tayo ng COVID. Oo, yun. Talagang hindi Isang lang naman malaking yung mga trauma yun eh. hindi lang yung mga Muslim brothers natin yung may Takot ayaw. sa Meron pa rin bakuna. tayong mga ibang religion, sekta na kasi may kanya-kanya paniniwala. Meron akong experience ako sa ganyan. Kaya lang siyempre nung makita na nila na talagang kailangan no choice na sila. Ang minsan kasamaan nga lang, nakakahinayang nga lang. Ako mayroong personal na pinipilit kasi senior na. Malapit sa akin. Sabi ko, hindi ka ba alam una? Sabi ko, tito, may magandang gamot na. Ako nga, China lang. Yung Sinovac. Sinovac lang. Yung China lang ang sabi ko, ako nga, Sinovac lang. Nandito na yung US. Yung, Karamihan nata sa atin, Pfizer. Ay, Pfizer. Sabi ko, dito, nandito na yung Pfizer. Ay, hindi, sige. Okay lang kasi kami nag-iingat naman kami. Hindi ko alam na parang against sa nila. Sa religion. Pati personally, yung kapatid ko, iba din ng religion. Sabi ko, siyempre, nandito ako sa barangay. Sabi ko, nandito na yung US. Kasi ayaw nila doon ng China. Sabi ko, nandito US. Sige, parang sa huli. Yung pala, kahit anong sabihin mo, siyempre may doubt pa rin siya. Pero nung nagkaroon ng marami ng talaga, nawala na yung namatay, yun, talagang wala na sila rin magawa. Saksak na rin sila. So, lipat naman po tayo sa environment. Ano po yung Chairman. program, mga program din po na pwede niyo pong ipangmalaki? Ayun, at sa amin naman, meron kaming weekly clean-up drive. So, weekly clean-up drive, meron kaming Adapt Anastero, meron kami yun, yung MRF on Wheels. Tapos yung ngayon, lately na i-adapt namin, yung Trash to Cashback. Then, meron kaming fun run, mga November. Ito yung, ba dyan? November. Sa usap, di ba? Yung sa usap mo dyan. Yung nagpalagay kami ng air ambient. Mula naman sa DNR yun. Tsaka yung hapag. So, yun yung mga programs namin for environment. So, doon po tayo sa Trash to Cash. Na-explain po kasi yun sa amin sa PLP. So, can you please elaborate na lang po kung yung paano po yung process? Trash to Cashback, actually naka-attend ako niyan sa Pasig eh. Doon siya nag-originate sa Pasig. Pwede pa siya ina-adopt ni City. So, kami naman dito, like nung sabi ko kanina, from Nestle pa lang, nagkakaroon na kami ng exchange program. So, si Nestle, hanggang nawala si Nestle, dumating si CDO sa amin. Then, kinonvert namin yun sa MRF on Wheels. Tapos ngayon, i-adapt namin si Trash to Cashback. Yung kagandahan naman nito, kaya namin din siya i-adapt. Dahil nga, yung certain points na makukuha nung
magko-collect ng mga PE, PET bottles, ng mga ah, kalakal pa na iba, na 1 point siya kagad, 1 kilogram to 1 point. Kagandahan nun, naka-ATM siya. So, yung ATM na yun, pwede siyang magamit na kung may ka-tie up kami na certain store, and kagandahan nun, Lazada, yung isa sa ka-tie up nila, tsaka yung Click sa 7-Eleven. So, kagandahan kasi usually yun na yung ginagamit ng tao ngayon eh. Especially yung mga nagsha-shopping online. So, hindi naman, maganda naman din shopping kay Lazada. So, yung mga may ipon na points nila doon, pwede nang ipambili online kung ano yung needs nung, especially yung bata. Kaya yung mga in-invite doon sa Trash to Cashback, si school, si HOA, yung mga, Homeowners Association, then si barangay. So, sabi nga nila parang mini contest siya. Sino yung mas maraming makokollect and makakonvert na mga points. Sila yung panalo. Kasi nung dun sa Pasig, yung nag-talk kasi, merong isang bata daw na nakabili ng laptop sa Lazada gamit yung points na yon. So, parang kami, na-encourage kami na, kaya pala. Kala namin hindi kayang makapag-ipon ng ganon. So, sipagan lang din talaga siya sa pag-collect. Siguro sa environment naman dito, yung katulad siguro yung sa basura, actually may ikot yung ano natin, yung mga trucks natin, talaga may oras, may araw. Ang sa barangay na lang, katulad namin, may mga talagang yung nilalagyan ng doon pinipick up. Ang ginagawa na lang nila sa environment, talaga binabantayan kasi pagka-industrial, marami kasi nagtatapon industrial na eh. Ayaw din naman pa-collect. Ano yun, bawal yun. Kaya marami na rin kami natikitan ng ganon na industrial na tinatapon doon sa site. Kaya ngayon, naliless na siya. Malaki problema rin po ba yung pollution dito sa Paso de Blas? Sa amin sa Paso, base naman sa air ambient namin na nakakonect yan sa DENR, mababa. So, good quality naman yung air na meron kami. So, and see to it naman, masipag yung ating city environment na i-inspect yung mga companies na nag-violate sa ating air pollution tsaka sa water. Ganun din sa mga hazways. Kaya ang problema yun, sinasabi ni Kagawad yung sa water. Katulad natin dito sa, siyempre, waterways natin. May katugtong natin Caloocan. Siyempre, wala na kaming wala kaming power. Ano kami? Buti na lang, yung taga-DNR, sila na rin initiate na pupunta na rin sa Caloocan kasi hindi na namin sakop yun. Wala kaming power na rin. Jurisdiction namin. Jurisdiction yan. Kaya, sila, national naman sila. Nakita nila may ibang kulay yung sapa. Ayun, sila pumunta yun, natikitan din yata. Tsaka, yung trash to cash to trash po So, hindi pa siya officially launch po. Kaka-launch lang ngayong araw. Ay, tuloy na po ba? Ngayong araw lang siya na-launch. So, waiting na rin kami na ibaba sa aming mga constituents. So, sa tingin niyo po, paano po yung success po nito sa cash to trash? Yung sa ganun, siguro base sa mga dati naming programs, base sa nagpa-participate, sa nag-exchange. So, meron kasing binabasa amin si DNR na, anong tawag sa ganun? Meron kaming parang data per household. Chine-check yun ng aming staff ng every week kung sino yung bahay na nag-separate ng kanilang mga basura. So, pinipicturean yun, binibisit sila sa bahay-bahay. So, tinitingnan kung continuous silang nagko-collect. So, kasama kasi sa reporting namin yun eh. So, sino yung bahay na household na nag-separate ng kanilang mga basura. Siguro, tsaka pagiging, para maging successful yan, talagang siyempre yung information, right? Talagang kailangan maibaba. Maibaba mo. Tsaka talagang makulit ka na ito. Para... Kasi yung hanggat wala naman sila nakikita ang evidence na may nakapag-convert ng points. So, hindi sila maniniwala. Baka scam lang, sa una lang maganda. Ganun. So, isa rin po sa story talaga yun yung nakabili po siya ng laptop. Actually, yun yung pinaka-nagustuhan kong story ng speaker nun eh. Na parang kaya pala bumili ng laptop. Pero bata yun Grabe daw talagang sipag ng bata mag-collect.
Kasi may talagang goal siya. Sino po sa community mong benefit the most sa tingin niyo po sa program na yun? Sa amin, kung sasali si school, maganda kasi ang sabi namin nun, yung makokollect naman nila, pwede nilang gawing funds ng parang school government, yung mga bata, yung parang SSG. SSLG. Tapos pwede din sa SPTA. Then, sabi naman din namin sa HOA, kung gusto rin nilang lumaki yung funds nila, pwede din sa kanila. Pero pwede din siyang per individual. So, pero ina-encourage namin, ayun, para at least mas marami. Kasi pag mas marami kayo nagko-collect, mas nakaka-encourage na ipagpatuloy yung pagse-separate ng mga basura. Benefit niya siyempre yung community. Ayan, Magiging malinis, mababawasan. magiging malinis, Marereduce mawawalang yung sakit, makokollect. mawawalang sakit. At siyempre, kikita ng konti. Pambili man ng isang kilong bigas. Win-win naman siya. Yung solution. So, since nakaka-launch na po yun today, ano po yung mga steps na kasunod nun? Wait. So far, waiting kami dun sa ibababa nilang leaflets eh. So, para ma-explain namin sa kada residente na kung paano yun mag-work. So, syempre sila, baka yung iba hearsay lang. So, kailangan meron din kaming mapakita. So, this dun sa leaflets na ibababa ng city, may mga, na siya, may mga label kung magkano yung, yari, 1 kilong PET bottles, ano yung kapalit, ano yung pa yung pwedeng i-collect na, at hindi pwedeng i-collect. Kasi baka mamaya collect lang sila ng collect. And syempre, pinaka main problem namin dyan, yung storage nila. So, kaya inaabisuhan namin yung ka-tie up ng city na dapat may magkakaroon ng mga collecting areas lang. Para at least hindi din naman sila lamukin sa bahay. Baka rin po kasi maging problema rin po kung Oo, actually. Na-open naman na rin namin sa city yon. So, sabi nila magkakaroon na lang ng continuous ng collecting ng kada barangay. Dahil nga, syempre, pag naipon yun sa mga bahay nila, magkakos nga ng lamukin sila or lalo siyang mag-cost ng baka, bahain yung area. Rin lahat ng iniipon nila. So, sinabi naman ng city na kakaroon sila ng schedule per collect. Saan po nila dadalhin yung mga bottles after? May ka-partner sila na talaga, re-recycle. Then, yung recyclers na yon, kino-convert din nila sa other products yung kanilang mga nako-collect. Sino po yung magiging in charge po dito sa barangay para pwede pong lapitan po ng mga tao for exchange? Siguro sa akin, kasi committee ko yon, tsaka yung aming staff. Then, magpapaschedule na lang din kami ng collecting. Tsaka, hindi naman pwede na, lahat sila, tagi 1 kilo lang. Siguro much better na mas higher sa 1 kilo kasi para hindi rin masayang yung punta ng recyclers. Paano niyo po ma-ensure transparency nito? Baka yung iba rin po kasi mag-doubt. Actually, yung gaya ng sabi ko kanina, bawat tao na gusto mag-collect, magkakaroon ng ATM. So, sila na may hawak ng ATM, pwede rin daw nila i-check online kung ilan na yung points na magagather nila. So, talagang wala naman dadaan. Kumbaga, si barangay lang yung mag-a-assist. So, walang mapupunta sa barangay na funds or points. Kasi sa kanila po yun. Kumbaga, personal nilang ibibigay yung ATM tsaka yung i-collect nila na yung kinolect nila. So, yung ATM po na yun is for lang po mismo ng conversion? Oo, ganun lang. Kumbaga, kasi iniiwasan din nila na magkaroon nga nung gano'n, nadadaan pa yung pera sa barangay. At least yun, personal na nila makikita kung ilan na yung nagagather nila na points. Kung nakarating na po sa inyo yung directives po galing sa city, paano nyo na po ito ipopromote sa aming mga tao sa Positiveness? Siguro, yun, pag nababa na yung aming mga leaflets, pwede kami mag-schedule. Kaya may meeting si HOA, so pwede namin siyang magkaroon ng parang short advertisement para dun sa trash to cashback. So, magdadala na lang din kami ng mga sample, ano yung pwede nilang, para makita nila personally yung ano yung pwedeng i-collect. Tsaka kung ano yung hindi pwedeng i-collect. Kasi minsan yung iba visual eh. So, gusto nila may makikita talaga. So, explain namin talaga kung paano siya magra-run. Then, ganun din kapag sa school, so explain namin sa kanila personally. Although, umattend din naman sila nung meeting. So, mas maganda rin na ma-explain namin sila on hand. And masagot namin then directly yung kanilang mga questions.
Paano niyo po mapapanatili na continuous po yung support po ng tao sa program din? Baka po maging cause din po ng problem yung mismong ATM na Mm. transfer. Siguro, nandun na din base dun sa system. Sa kanila kasi yan eh. Dun sa recyclers. So, ma-observe siguro namin kapag ilan na yung nakapag-collect, tsaka ilan na yung mga nakapag-convert din. Tsaka siguro sila magkakaroon ng ano. Kasi lahat naman ng magiging problema dun sa recyclers din ang bato. Kasi system nila yung gagamitin. Paano niyo po ma-ensure na continuous po to kahit po magpalit po ng leadership? Yun. Yun ang di namin masasagot. Kasi, ito naman ay adapt pa lang to ng ating city mayor. Parang initiative niya to reduce yung ating mga basura sa Valenzuela. So, kasi medyo, actually, nagpalit na ata tayo ng tapunan dati kasi parang ngayon, hindi ko alam kung nabotas na tayo sa Rizal. Kasi medyo malaki yung volume ng basura natin sa Valenzuela. So, isa yun sa initiative ng ating mayor na mabawasan yung nakokolek. So, Siguro, if ever lang na magpalit ng kung sa city man o sa Oo. barangay, siguro katulad niya, kung, siyempre kung kami pa rin, siguro Continuous, transfer lang namin yung information sa papalit na ito, may program na ito, nasa kanila na yun. actually, nakapasok naman yun sa aming barangay program. Sa environment, meron kaming 5 years. Naka 5 years kami. So, kung nasa kanila na yun, yung bagong papalit, kung i-adapt nila or hindi. Pwede nilang i-amend yung aming 5-year plan. Yung, Basta yun lang. Yun lang siguro, pero ang tinatanong mo yung paano yung continuity, eh di, basta kami, bibigay namin sa kanila yung program. Ngayon, kung Nasa kanila na. nasa kanila na yun. Pares Kung- pa kami ng vision or kung hindi. gusto nila, ayaw ako. Siyempre, may kanya-kanya yung tao eh. Nagbabago ang lahat. sa disaster risk management naman po tayo. Kasi syempre, connected rin po to sa environment din po sa climate change. Ano po yung mga actions na gagawin niyo po para po mapanatili yung safety in terms of calamity? Naku, sayang, nasa taas. Sa seminar siya. Ngayon kasi may parang contingency plan yan. Okay. Contingency plan. Contingency plan sa aming Mapping. mga rescuer. So far, nung nakaraan, katulad nun sa earthquake, nagkakaroon kami ng mga drills sa aming mga HOA para ma-practice sila. Kasi dati ang mga drills lang sa school, sa office, binaba namin siya sa HOA kasi isa sila sa malaking damage. Nagkakaroon ng malaking damage pag dumating yung big one. So, at least magkaroon sila ng background kung anong gagawin nila pag dumating yon. Hindi, tsaka hindi lang naman siguro sa earthquake. Sa Siyempre, fire drill din. fire drill din kami. Tapos ngayon nga yung baha naman. Sa baha. Meron na kaming, actually may mga bangka na kami dyan, talagang wala eh. Talagang siguro, dati walang baha dito eh. Kaya nga dati, Ngayon, pag yung nagte-televised na kami. yung nung ako'y bata, yung bukid tsaka, alam niyo ba yun, yung bukid tsaka bayan. Ang bayan, Pulo area yan. Yung Pulo, Pasoria, yan ang bayan. Kasi dyan yung dating natin, mga mga lehitimo talaga. Kami ang bukid area. Bukid area ang dito tawag. yung magsasaka, gano'n. Sila yung medyo nakakangat-angat. Ngayon, baliktad na. Sila baha area na. Kami na, ngayon, nagkaroon na rin nagkaroon na rin tayo ng baha dito. Kaya siguro, ina-adapt na rin natin yung, kaya may bangka, may mga, yung talagang, lahat na ginagawa din. Kung mapapansin nyo, yun yung mga gamit namin sa buwan. Hindi pa rin siya naaalis. Kasi yung bagyo nung Para just in plastic. case na, naka-ready yung mga gamit. During mga flooding po, nababalitaan po namin na mataas po yung badge nung sa may NX1. Paano po yung actions po na ginagawa niyo po? So far, kaya nga nun, actually, minsan mabibigat yan kasi catch basin kami. Catch basin kami ni Caloocan. So, first yun, napansin nga na yung mga drainage, tsaka yung creeks namin, medyo makipot na. So, isa sa nang nakaraan. So, kailangan na ng dredging. So, laliman. Kasi dahil makipot na, hindi naman na maa-adjust yung luwag ng creek. So, kailangan ng laliman yung aming mga Pero creeks. may rescuer tayo. Katulad nung siguro yung last time na bumaha dyan sa NLEX, talagang hindi na yung community ang una nilang na-rescue.
Yung Pati mga yung mga na-stranded na rin stranded sa sa, bus, ano, yung rescuer natin talagang may tali, hawak-hawak sila ron. Nung mababa-baba pa lang, pinabababa na nila yung rescuer natin na barangay yun, barangay rescue. Eh nung ano, ayaw pa. Nung malalim na, doon, kanina pa namin kayo. Ibig sabihin, hindi na lang sa community nga na natuto kasi talagang mas delikado na rin eh. Eh yung saya dito naman, may 3 portion lang naman na bumabaha. Yung bagong kaularan. bagong kaularan, Fortune, sa Di Castro, nila pa na 3. Tapos dito naman flash flood lang naman, tsaka wala masyadong residente. Sa kanila meron din sa Sa dulo. dulo. Tsaka yun na lang, yung NLEX na yun. Kaya, minsan naman di ka na rin makatawid. Kaya, no choice ko ano na lang yung kayang i-rescue, yun na lang may rescue. During flooding din po ba is parang May- na ano rin po yung sa may Chowking sa may ilalim doon. Oo, lubog yun. Yun, kasama yun sa Valdez yun. Yun yung Lubog Valdez yung, actually yung bazaar doon sa mga Muslim, lubog na lubog yun. Although, yun, yung iba sa kanila nanghingi naman ng tulong sa amin, pero kasi naka-under kasi sila ng private eh. Kaya, sige, mga Muslim. Pero yung sa joking ata, nung nakaraan, parang maaga sila nagsara eh. Gaano po katagal yung bago mawala? Ano naman, sandali lang naman. Sandali, parang pinakamatagal yung Karina eh. Dahil wala na rin kasi mapuntahan yung tubig. Hours lang naman, hindi naman days. Pero pag nagbabaha naman dito sa amin, ano lang. Ay, ano na yung 5 hours. Pinakamatagal na yun. So, yung mga stranded po sa NLEX, pinapakit nyo na po muna dito sa... Noong nakaraan, dyan namin sa taas. Kasi pasok sila sa evacuees na namin. Dahil nga dito na namin sila na-rescue sa barangay namin. Kaya nung mga nakaraan, dito na rin sila sinundo ng kanilang mga kamag-anak. So, mag-focus na po muna tayo sa earthquakes, no? So, paano po ma-ensure yung readiness po ng mga tao rito? Ayun, bukod sa tinuruan sila, paano yung duck cover and hold, tinuruan yung kung anong yung bell, pag yung mahaba na, tsaka lang sila lalabas pa. And yun, mag-i-install yung batingting. So, mag-i-install dun sa mga strategic areas namin. So, kasi yung bell kasi, syempre, paano pag wala ng kuryente? So, baka hindi na tumunog yung bell. So, meron lang i-assign dun sa batingting, yung triangle siya. Na magbabatingting na during earthquake na, kahit hindi siya earthquake, pwedeng fire din. So, iniiwasan lang din namin, syempre, kung maganda yung bell. Pero at least mayroong isang sub na magagamit kapag walang kuryente. Katulad nung last time na nag-earthquake drill kami dun sa isang sitio natin sa Bonifacio. Yun, nag-donate na yung barangay ng Bell. Kaya lang nga, hindi na inisip namin. Siyempre pag nag-earthquake, bumagsak poste, di walang kuryente. Kaya nagpagawa kami, may nag-donate yan, yung gaga ng hospital. Yung triangle na tubo, paggawa, hiningi kami ng 10 piraso, pinagawa namin. Yung triangle siya, yun yung batingtingan siya sabi ni Kagawad. Lalagay namin sa strategic na mga lugar. Para at least may kumawala man. Tsaka siguro yun sa school. Sa school naman siguro, alam nyo, yung merong hard hat sa mga, although siyempre hindi pa nga kompleto. Kapag na-rate kami pero hindi pa namin kaya i-cater lahat. Siguro so far next year sana ma-cover na namin lahat. Kasi ang estudyante namin dito, tumataas eh. kulang 2,000 na sa high school. Sa high school lang marami. Sa LM siguro, 2 school LM, pero daycare pa. Talagang medyo mahal din kasi hindi naman pwedeng sagarin kagad. Pakonti-konti. Pakakano pa rin po sa Pasay, meron pa rin po kaming dati, hard hats talaga. Yung iba, yung mga may kakayanan, nagpa-provide naman. At least yung siguro yung certain lang na kulang. Kaya na yung i-cater. Ano po yung main evacuation plan po sa Paso de Blas? Saan po pupunta yung mga tao just in case ng earthquake? Sa earthquake, dito kami sa 3S, dito lang sa labas. Tsaka sa kalsada. Then yung si Pedro, dito din. Sa school. Pero yung dito sa Paso Elementary, sa kalsada sila. Kasi baka babagsak yung activity center.
Maliit nga lang po yung sa... So, ang talagang nakadirective sa kanila, kalsada, yung sa labas. Hindi to sa walang puno na area. Si high school naman sa kalsada din. Sa ano, yung high school, yung sa, di ba may Sa- parkingan sila? Oo. Eh, Pero yun, siyempre, nakakover kaso. na rin ng kalsada. Pero ang cluster namin sa Paso de Blas, Sierra Santa. Yun ang pinaka, kung talagang devastated yung buong barangay, Sierra Santa ang pinaka ano sa amin, directive. Connected na po talaga to sa main ano po ng city government, no? So, paano nyo pong may kahit yung mga tao na mag-participate sa program na to? Kasi hindi naman po lahat na interested. Oo. Yung iba wala pong pakialam. Feeling nila mahalaga yung oras nila, especially may mga pasok. Yun, nakikipag-coordinate kami sa HOA. Sila na yung nakikipag-usap sa kanilang mga residente na mag-participate. Pero kung talaga may pasok, hindi naman na namin inaano. Kasi choice naman na nila yun. Kung gusto nila maligtas o hindi. Hindi, Pero, siguro, inano rin namin. Visitate naman na Hanggat pare mag-participate pipilitin. sila. Oo. Kasi Kasi, yung- bigyan mo lang ng pros and cons, ay pagka hindi nyo alam yung gagawin nyo, sakay tatakbo. Oo. O pag dumating yung big one, eh paano, di ba? Ganun din naman. Oo. Baka pag nadaganan sila, ipopost pa nila kami. Kasi lalo ng barangay ko. Ano po yung lagay ng budget nyo in terms of ganun nga po sa mga calamities? Ilang percent ba? Parang may 10% kami for disaster risk. Tapos yung 10% na yun, meron pang may Hati-hati yan, may eh. hati pa kasi yung Ah, yung tawag dito sa yung mga tulong natin pagka bumabagyo. meron kaming yung may 3% yata quick yun. response fund. Quick response. So, para yun sa aming, yun yung mga nasalanta ng bagyo, yung sa nasulugan. So, magbibigay kami ng mga Relief. relief goods. Kasi yung sa budget na yan, nandun yung mga trainings, mga seminars, doon din kukunin yung budget. Kaya Tsaka yung sa equipment, materials, equipment, mga generators, mga bangka. So, hindi lang siya nakalagay lang sa certain na lahat yun, pang relief goods, hindi. Nakahati siya. Annual budget na po ba yun? Or may specific na... Annual budget siya, pero yung dun sa quick response namin, kapag hindi siya nagagamit, Ah, nag-accumulate siya. Kanya hindi mo siya nagamit, kasi sa susunod na taon, madadagdagan dadagdag siya. lang ulit yun. Pero ngayon, after, may ano naman yun, after 5 years, Na pwede mo kailangan, nang kailangan gamitin. magamit na. Pwede mo nang, hindi, nasa iyo na yan, pwede mong gamitin. Or sometimes yung- i-realign. Or i-realign mo. Pero doon din sa, ano rin, Kailangan sa disaster din. disaster din, connected din. Hindi pwede sa projects, hindi pwede sa God, hindi pwede Kasi sa... isang account lang. Lalo hindi pwede sa, ano tawag dito, honoraria or something, benefits ng barangay, ng officials or ng mga tauhan ng barangay. Kailangan connected pa rin sa PBR. Lalo, bangka, bili ka ng kung ano man yung kailangan. May time po ba na naubusan na po kayo ng budget kapag sa calamity? Wala pa naman. Kasi, check din naman namin. Kasi kailangan ma-monitor din ng aming barangay treasurer kung kulang na ba yun or hindi. Kailangan mag-abiso siya kagad sa kapitan. For in case po na kung sunod-sunod po talaga yung bagyo and dumating po talaga yung times na Kapag ganon, kapag kukulangin talaga, we need to realign dun sa other programs na hindi masyadong kailangan i-implement. So, we have to realign. Tsaka pwede naman yun, pagka may gossip na laman ng sikat, City. DILG, pwede kaming bumunot sa ibang budget na. Gagawa lang Dahil namin yun ng resolution resolution. lang. Kunwari, meron kami siguro sa infra, pwede namin siyang, kung i-declare na pwedeng kuhanan doon. Yun ang Hindi the kasi time din- na kung talagang, lalo nagkasunod-sunod yung bagyo, pag naman, yung mga 5 bagyo, 2 earthquake, wala ka. Siyempre, may konti lang yung budget mo eh. Kung may bubunutan, tapos plus, minsan naman ang city nagpo-provide naman yun. Magpo-provide din sila ng calamity para ibigay naman sa mga barangays ko. may option po ba kayo for tawag dito? Para po ma-prevent po talaga yung mga risk. Disaster. Hindi nga po yung disaster kasi hindi nga po mapipigilan yung Oras disaster. lang. So, kaya ano kami kagad ng preemptive evacuation. So, at yung mga flood areas namin na low-lying talaga. So, inabisuhan na namin sila na kapag alam namin na nag-announce na medyo mataas yung volume ng rainfall,
sinasabihan na namin sila na mag-evacuate agad. Kasi pag mataas na tubig, hindi na namin alam paano sila kukuhain. Hindi rin makakaraan yung Hindi na makakaraan kasi mataas. Especially yung dyan sa mabilis kasi yung taas ng tubig eh. Minsan may bangka ka nga, pero yung current Yung naman ng current, tubig. sobrang lakas. Ngayon, meron kaming bangka dyan na bigay ni Kong Gerald. May bangka nga, may motor. Kaya lang, syempre, hindi ko pa rin naman alam kung kakayanin nung bangka na may motor yung current ng tubig. Kasi pag nakita mo yung sa NLEX lalo, grabe yung parang hindi kakayanin yun. Kung hindi malalaking talaga, tsaka may experience na gumamit ng bangka. So, biggest challenge yun po dito yung pagkikayat po na mag-evacuate mga tao. Kasi marami rin po makakulit sila. Yes. Dati, pero yung maranasan na nila yung Karina. Iba na trauma na. Trauma na. Talaga, katulad ng Yuan. Yun, talagang may, lalo yung mga PWD na, yung may matatanda. Yun na, nagsimula, na sila. Sila na yung nag-initiate ng Talagang pumunta na, hindi na namin sinundo. Pagpasundo, Hindi lang nga namin sinundo, iba, pumunta na rito. Para Tsaka yun, kapag may directive naman na talagang kailangan nakasama namin pulis para sumama sila, ayan, sama-sama naman. So, in terms of economy, paano po patuloy na mapalago yung economy dito? Sa amin, kasi ang Paso de Blas naman isa center ng Valenzuela, isa sa gateway. So, dumadami naman yung investor, tsaka yung nagbi-business dito sa Paso de Blas. Yung nga lang, yung space lang. Kasi, malalaman mo naman kung yung tanong mo, paano yung sa economy. yung tataas. Tataas. Isa sa factor, isa sa gauge dyan is kung magkano per square meter ng barangay. Ng lupa. Oo. Yun ang, siguro isa sa mga gauge yun na pagka ang lupa mo is sa ibang barangay 3,000-5,000 lang. Dito sa main road, mga 50,000. 50,000 na, yan. Sa loob, mga 20,000. Isipin mo yun na doon mo rin mag-gauge yan na maunlad yung barangay dahil ang mahal ng lupa. Tsaka Dahil hindi mahal ang lupa kung wala activities na kailangan hindi kikita, di ba? Tsaka sa RPT namin, kung magkano yung marireceive namin sa RPT, sa Amilyar. So, doon na namin ma-observe na, dumadami pala yung, tumataas yung value ng dito sa Paso de Blas. So, factor din po dito yung mga toll gates and mga factories po sa economy. Yes. Mga factories. Factories, madami. Kasi pag may factories ka, siyempre may tauhan ng factories. Dadami yung employees. Dadami yung pag may employees naman, siyempre, yung mga tindahan, parang mushroom na siya. Magdidikit-dikit na yan. Paano niyo po ma-ensure na mababalance po ninyo yung industrialization sa environment? Ay, isa na yan. City na yan. City na. City na nagsazoning. Actually, magulo na yung zoning sa Valenzuela. Kasi dati, declared lang naman na bukid lang, tsaka ngayon kasi parang industrial city na tayo eh. So yung iba nag-a-adjust yung pero ang pag gano'n naman, yung industrial yung nag-a-adjust dahil matagal na yung residential eh. So, tsaka yun, kung meron pang natitira, mag-apply ka sa city for zoning kung papayagan. kapag zoning mo, kung papayagan kung magtayo ka ng ganong business. Kasi meron pa rin naman na may konti pa rin mga lote siguro dito na declare pa as residential. Pero siguro baka wala ng 10% siguro. Pero wala lang naman na dito sa Valenzuela, livestock tsaka tsaka poultry. Yun, binagbawal na kasi siya. Farming, wala. Farming, wala na. So, sa may dulo na po tayo. Sa mga projects po na mga nasabi niyo po, ano po yung sa tingin niyo na most impactful po sa mga tao? At ano po yung most proud of? Pero lahat naman. Kanya-kanya naman. Kanya-kanya kasi ng factor eh. So, hindi namin pwede na ito lang yung successful or ito lang yung pagmamalaki namin. Kasi nga, different kasi yung center ng programa. So, tingin namin lahat naman siya successful kasi continuous namin sila ginagawa.
Kung gusto rin pong gayahin ng ibang barangay or LGU, ano po yung advice nyo po para po ma-adapt po nila talaga? Yung iba ang ginagawa nila, kasi kada project naman may resolution. So, at first, before nila naman yun ma-adopt, humingi muna sila ng advice na makopy yung resolution namin. Tapos, i-explain na sa kanila kung paano nag-work yung programa na yun. So, in-explain din sa kanila kung mag-fit ba yun sa lugar na meron sila. Kasi hindi naman pwede na dahil alam mo na maganda tong programa na to sa barangay namin. Mamaya, hindi naman fit dun sa lugar nyo. So, Sa ibang barangay na yun. oo. Meron pala kasing barangay dito sa Valenzuela na, alam mo ba, ano lang, parang isang street lang namin. Meron pa rin ganun. Na ganun kaliit. Ganun kaliit. Yung barangay, may ilan-ilan. Pero may barangay naman na sobrang laki naman. Na kami na may parang 1/4 lang nila. Kaya kanya-kanya siya sigurong Pero kung situation ng barangay. pero Siguro. i-adapt naman nila, okay lang. Hindi naman madamot ang barangay namin. Kahit kami man, Kami din naman humihingi nag-a-adapt din din. kami ng adapt din. Pagka meron nakita namin at Na fit talagang naman sa amin, applicable. pati yung resolution nila, ginagaya din namin. Or, siyempre, iano mo na lang yun. Tag dito yun. Papaalam lang. Hindi, iano mo na rin. Tag dito yung... Request. Hindi, yung... mas... mas ano, mas gagalingan mo or ano. I-upgrade. Yes. So, about po sa success po ng barangay nyo, ano pa po yung important thing na dapat po namin malaman? Siguro alam namin na may kada programa namin may success pa din and meron din naman na hindi okay. So, iniisip pa rin namin siya ng room for improvement, kung paano ma-enhance yung programa na yun. So, di naman din kami tumitigil din na mas magkaroon pa ng other ideas. Kaya minsan lumalabas din kami para malaman namin ano yung kakulangan pa dito sa barangay. Then, Isa sa kagandahan ng aming kapitana, hindi man sa layas. Nakakarating kami ng ibang mga, ayun si Kapitana Lucy. may, Good afternoon may, po. ano siya, magala siya. Pero yung paggala namin, kanya-kanya yan, hindi barangay. Hindi siya barangay funded. Hindi barangay lang, yung kanya-kanya kami doon. At least pag kami nakakarating kami sa ibang lugar, tulad ng Observable naman din kami. last week, nasa Bacolod kami, may nakakausap kami mga, siyempre, local din doon. Ano ba ang best practice nila dito? Tulad dati sa Gimeras, may nakakausap din kami kapitan. At least, nagkakaroon ng exchange of ideas. Siyempre, kahit sabihin mong probinsya yon, may best practice din naman sila doon. At yung pwede best na practice din naman natin, nabibigay din natin sa kanila. Nagkakaroon ng interaction sa... Siyempre, minanap talaga namin yung barangay. Kamusta may barangay dito? Maswerte lang minsan, nakakalapit kami sa ibang barangay. Iba naman, yung mga tao na lang din ang tinatanong namin. At nalalaman nilang barangay officials kami. Sa amin, sa ganitong barangay, ganito, ba't ganito, gano'n. Siyempre, na-explain din namin na kung ano man yung dapat at hindi. Ganun lang. Since kayo po yung smallest unit po ng government na mas directly po sa mga tao, paano po kayo nakipag-coordinate sa ibang barangay? Siyempre po, like sabi niyo po kanina na may nakakausap rin po kayo sa ibang barangay na maaari pong nag-adapt po rin kayo sa ibang programs. Hindi, parang pagkababa, siyempre, kahit sa ibang barangay. Kahit hindi na bumisita, parang magsama lang sa isang mesa, magkakaroon na kayo ng communication. Dito naman sa amin, katulad na, siyempre, kanya-kanyang area kami. Siyempre, binababaan din namin. Ano bang kulang pa? Ano pa ba ang magagawa natin? Tulad doon, siyempre, sa amin, sa street lang namin. Minsan may mag-request, paayos yung kanal, paayos yung ilaw. Kung ano man yung... Kumbaga, kung ano yung nasabi na sa'yo ng residente, ikaw na yung mag-aakyat. Kahit hindi mo yung committee. Iakit mo sa committee. Kunwari, kung ang lapit sa'yo bakit sa school ganito, lalapit natin sa kanya. Lapit mo din sa... Kung ang lapit naman sa kanya, sa infra, kunwari, sa kanal, paggawa ng drainage, paggawa ng sa akin naman ibabato. Kung sa health naman, may health naman tayo. Lalo, ang pinakamadami naman dito kasi efficient order talaga. Kaya lang talaga, hindi rin natin kaya. Katulad nung dalawa na nagsusumbong at hindi naman din ang lagi ang sumbong.
may nananakawan. Ang nananakawan, siyempre kailangan yung property mo, bantayan. Yung katulad nung nakausap namin last week, nanakawan daw sila, madalasan sila manakawan. Eh may tao ho ba dun sa warehouse nyo? Eh wala. Eh paano hindi mananakawan yan? Alam na walang tao sa warehouse. Siyempre nung una, secure mo yung property mo. Hindi naman pwedeng yung barangay police lang. 24 hours na bantay sa babantayan yung warehouse isang nila. property. Eh, ang katulad ng police natin, siguro mga 30 plus lang sila, 4 na barangay ang Cater nila. cater nila. Kami naman, ang tanod natin is nasa 20 plus. Kaya lang, hindi naman 20 plus gabi-gabi yun. Tiglilimang tiglilimang kada Kada araw. kada araw, 5 lang sa gabi, 5 lang sa araw. Eh, siyempre, ang laki din ng barangay. Siyempre, may rumoronda naman siya. Siyempre, ang magnanakaw, hinihintay din niya yung makalis, yung mga nagbabantay. Eh, siyempre, kanya-kanya din tayo. Minsan, marami din naman kami nahuli. Ako, president, di ba? Marami din akong nahuli na nagnanakaw. Hapon na. Talagang, tiyempo lang talaga. So, last na po tayo na. Paano niyo po ma-ensure yung good governance sa barangay? Una yung aming disclosure board. So naka-post naman doon lahat ng aming per budget. So yung kung ano yung expenses namin per month. So naka-post naman yun na Projects. pwedeng silipin ng aming mga residente, and meron kaming SOBA. Then, in-invite naman namin yung aming mga constituents na umattend. Kasi, nagre-report kami dun ng accomplishments. So, ano yung mga accomplishment namin for quarter. So, yun din. Bukod doon, naka-open naman yung aming, yan, so, pwede magtanong sa aming barangay treasurer. So, lahat naman pwede niyong makausap. So, wala naman din nakapost din sa aming barangay page kung ano yung aming mga na-launch na implement na projects. In terms of accountability naman po, since mas accountable po kayo sa tao kasi mas direct po kayo. As accountability naman, yun, see to it naman na kapag may nilapit sa amin, sinusolusyon naman agad, especially kapag may mga namamatay, so binibigyan na naman namin ng mga burial assistance. Then tinuturo na rin namin sila sa ang opisina sila pwedeng lumapit pa, especially kung talagang kailangan na. And yun, kapag may mga need ng medical assistance, so minsan nagko-contribute kami kasi hindi naman siya pwedeng kuhain sa sa Pondo. barangay budget so hindi siya pwede. So nangyayari, nagko-contribute kami, kinakaltas minsan sa sahod, Minsan naman, tinuturo din namin sa sa kung saan sila CSWD. pwedeng lumapit, Ako na sa kay Secrex, sa kay sila Dorwin, kahit kay si Kong Kenneth, dati lalo si Kong Rex nun, kahit district, tuka, Tulungan open ka. siya kasi national budget naman yun. Ganun lang. So, thank you very much po sa pag-answer. Okay, inabot na tayo ng lunch.